Teka, masyado kong sinaktan. Patatawarin ko lang? Ganun lang yun? Sa pananaw natin na, teka, hindi naman humihingi ng tawad. Hindi niya deserve ng patawad. Sa pananaw natin na, teka, tao lang ako. Hindi ako pwedeng magpatawad ng ganito. Etc. Diba? Yan ang ating pananaw na hadlang sa pagkapatawad. Yan ngayon ang sinasabi ng ating Panginoon. Gusto mong sumunod sa akin? Iwan mo, hindi lang ang material na bagay. Isakripisyo mo, hindi lang material na bagay, kundi ang iyong point of view, perspective, pananaw. Upang mayakap mo ang aking mas magandang pananaw sa pagkapatawad. Ano yon? Ilimit lang natin sa dalawa. Unang pananaw ng Diyos, hinggil sa pagkapatawad, na dapat nating mayakap, kaya mo, kaya ko. Kaya nating magpatawad. Ito po ay utos, hindi request. So wala tayong choice. Iuutos ba naman ng Panginoon sa atin kung hindi natin kakayanin? Come on. Siya ang may likha sa atin. Siya ang nakakaalam ng kakayanan natin. Hindi niya iuutos kung hindi natin kayang sundin ang utos. Oo, alam ko, tao lang tayo. Tama naman. Sino bang hindi tao dito? Pero yan, tao lang ako. Yang katwirang yan ay batay lang sa ating pananaw. Sapagkat sa pananaw ng Diyos, hindi lang tayo tao. We are more than that because in His eyes, we are sons and daughters of God. Hindi ka lang tao. Hindi lang ako tao. Ako, ikaw ay anak ng Diyos na totoo. Kaya sa mahirap na pagpapatawad, meron tayong extra Diyos, extrang lakas, galing sa Diyos. Hindi mo kaya, kakayanin niya. Humingi ka ng tulong sa Kanya. Kaya nga sabi niya, pagdasal mo ang mga umuusig sa iyo. Ibig sabihin, humingi tayo ng tulong sa Kanya sapagkat yun ay ine-expect niya. Isipin po ninyo, kapag tayo may malaking problema, pera, kalusugan, pamilya, business, humingi tayo ng tulong sa Kanya. Sinisigurado ko almost 100% na narito. Yan ang laman ng panalangin. Material things. Ganito, ganon. Walang masama doon. Pero bakit kapag may kailangan tayong patawarin, ayaw nakakalimutan o ayaw talaga nating humingi ng tulong sa Panginoon? Bakit tayo nagdarasal araw-araw lang ng makakain? Nakakalimutan ba natin? O sadyang kinakalimutan natin na sa panalangin tinuro ng Panginoon sa atin, may karugtong yung bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw. Ano yun? Patawarin mo kami sa aming mga sala. Dugtungan mo ba? Gaya ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. Hinihintay ng Diyos na ipagdasal mo ang kaaway mo. Hinihintay ng Diyos na humingi ka ng tulong sa Kanya upang mapatawad mo ang kaaway mo. Ngayon, kung hindi ka willing na gawin yon, huwag mong sasabihin hindi mo kaya. Ang totoo, alam ng Diyos. Hindi mo siya maloloko. Hindi sa hindi mo kaya, ayaw mo lang talaga. So yun yung una. Yung pananaw na yakapin natin, kaya nating magpatawad sa tulong niya. Ikalawa, yung pananaw na magkakapatid tayo. Kahit may differences, nag-aaway-aaway tayo. Yan ang pirmis na maririnig mo sa Ebanghelyo. Sa tanong ni Pedro, sa sagot ni Kristo, sinasabi, ini-insinuate, hindi lang insinuation diretsyo, yung nakakaaway natin, kapatid din natin. Natatandaan ninyo yung Ebanghelyo nung nakaraang linggo? Sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo ang kapwa mo, tama po ba? Ganito ang gawin mo, kausapin mo, tama po ba? Mali! Yan tayo Ang sabi ni Kristo, kung magkasala sa iyo, hindi ang kapwa mo. Pero hindi yun ang sinabi niya. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, lapitan mo, kausapin mo. Sa gayon, mapapanumbalik mo ang pakikipagkapwa-tao ninyo. Hindi. Ang pagiging magkapatid ninyo. Kapatid! Magkakapatid tayo. Hindi lang tayo basta kapwa-tao. Magkakapatid tayo sa langit. Magiging puro talagang magkakapatid tayo. Siyempre, marirealize mo, ito yung asawa ko sa lupa. Ito yung anak ko sa lupa. Ito
yung nanay ko sa lupa, pero wala na yung pangangailangan sa isa't isa. Lahat tayo magiging parang mga magkakapatid na. Ganon tayo sa kaniyang mga mata. Huwag natin kakalimutan yon. Yung napakahalagang pananaw ng Diyos na yon, na magkakapatid tayo sapagkat makatutulong yon para maobliga tayong makapagpatawad sa ating kapwa-tao. Ako, alam nyo, ma-share ko sa inyo, mga 2 years ago, masyado akong sinakta ng isang tao. Yung ginawa niya sa akin, to date, mula noon hanggang ngayon, wala pang nakakagawa sa akin. Grabe. Kaya talagang iniyakan ko, nasaktan ako, nahirapan ako, naghalit ako. Naisip kong gumante kasi malakas ang kutob ko, kaya ko eh. Kung ano yung ginawa niya, mas kaya kong gawin at mas matindi pa. Yun ang nakapanggigigil sa paghihigante, yung alam mong kaya mo. Hindi yung maghihiganti ba ako? Hindi, alam mong kaya mo. Yung may nakausap kang lawyer, ang sabi, Father, lahat papuputol ko, hindi ka pwedeng matalo. Sigurado kang mananalo. Demanda mo. Naisip kong maghigante, oo. Naisip kong magdemanda, oo. Pero eventually, naisip ko, kapatid ko pa rin ito. Mga chismoso, kapatid ko, hindi ko kadugo. Kapatid, basta kapatid. Huwag nyo nang uliritin o tanungin, basta kapatid. Hindi kadugo. Basta kapatid. So napatawad ko ba? Wasn't sure. Kasi hindi naman humingi ng tawad. At masakit pa rin during those times. During those times, mahirap pa rin. Hanggang eventually, parang Christmas party. Nandun, ay naku, ba't ba ako naka-attend dito? Hanggang naisip ko, ito na, siguro ang pwede kong magandang maibigay na regalo sa magba-birthday na si Kristo. Lalapitan ko. Ang sabi sa akin ng kapatid ko, katabi ko, hindi ko kadugo, basta kapatid ko. Sabi sa akin ng katabi ko, wag. Kaya mo siya. Pag nilapitan mo yan, iisipin niya, tama siya. Ma'am, wala kang mali eh. Hanggang sasabihin sa akin, ng dalawa ko pang kasama, sige Pads, wala namang mawawala eh. Basta wag kang magsosorry. Wala kang kasalanan. Wag kang magsosorry. Lapitan mo lang, tapikin mo lang. O na bahala. Nilapitan ko. Walang salitaan. Niyakap ko. Niyakap din niya ako. Ang sarap ng pakiramdam. Lalong-lalo na that time may raffle. Buong buhay ko, di pa ako nananalo sa raffle. Kahit consolation prize, wala talaga. Malas ako sa raffle. Pero that time, nanalo ko. Grand prize pa. Naiyak ako, hindi dahil sa premyo. Naiyak ako kasi first time kong manalo. Grand prize pa. Kasi ang naisip ko, parang sinasabi sa akin ng Diyos Ama, gusto ko anak yung ginawa mo, pinatawad mo, nakipagkasundo ka sa kapatid mo, natutuwa. Kaya pansinin po ninyo, nang sabihin ng panganay na anak sa kanyang ama, yung anak mong yan, na naglustay ng iyong kayamanan, ang pinatutungkulan, yung prodigal son. Anong sabi ng ama dun sa panganay? Kapatid mo yan. Yun ang ibinalik niya agad. Na parang bang sinasabi niya, anak ko yan, kaya kapatid mo yan. So kung itatakwil mo, parang ako ang itinakwil mo. Yun ang sinasabi ng Panginoon sa Ebanghelyo. Paano ka patatawarin ng Diyos na itinuturing mong ama? Kung ayaw mong patawarin, ang itinuturing niyang tulad mo ay anak din niya. Ha? Ang sabi pa ng Panginoon, ang ganda, kayo magiging tunay na mga anak ko. Lahat tayo anak ng Diyos. Pero ang sabi ng Panginoon, kayo magiging tunay na mga anak ng Diyos kung magpapatawad kayo ng kapatid ninyo. Lumulutang ang pagiging anak mo ng Diyos kapag nagpapatawad ka ng kapatid mo na anak na yan. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo, lalo tigit sa isang matinong magulang. Hindi dahil ikaw sa magkakapatid ang pinakamayaman, pinakagwapo, pinakamaganda, pinakamatalino. Lumulutang ang pagiging mabuting anak mo. Kapag ikaw ay nagbibigay, nag-a-adjust, nagre-reach out, tumutulong, nagpapatawad sa mga kapatid mo. Ito sana ang hilingin nating biyaya sa banal na pagdiriwang na ito.